Hello! Si Attorney Jojo na naman po ang inyong ka-legal connection. Ngayon ay talakayin na naman natin kung ano yung nagiging desisyon o resolusyon ng ating Korte Suprema tungkol sa isang petisyon ng TRO ng isang senador dahil sa pangyayari sa Senado noong nakaraang May 11, nag-umpisa ng May 11 hanggang May 13 yata yung mga insidente na iyon. Okay, so siguro naman halatang-halata naman kung sino na yung senador na ito. So pupwede na rin nating pangalanan. Total nasa publiko naman ito. Hindi naman ito nakatago pa. Okay? So si Senator Bato de la Rosa, di ba? So base sa pangyayari noong Mayo na mayroong tangkang arestuhin siya ng NBI dahil sa warrant of arrest na inisyu ng ICC, International Criminal Court, at dahil sa red notice na nanggaling sa Interpol. So nagkaroon ng habulan hanggang sa umabot nung nangyari nung May 13 na yung sinabi nandoon yung taga-NBI nakapaligid doon sa Senado at saka sa GSIS building. So dahil doon nagkaroon pa ng putukan. So sa ang mga pangyayaring ito, base sa aligasyon ni Senador Bato de la Rosa, ay nagbibigay ito ng banta sa kanyang constitutional right to liberty, ang kanyang constitutional right na magiging malaya and against unreasonable searches or seizure, at saka right to due process, at saka yung karapatan niyang manatili sa Pilipinas at hindi ipadala sa ibang bansa base sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang dayuhang institusyon na hindi naman nanggaling sa judicial processes or judicial authority ng Pilipinas, at saka yung kanyang karapatan na i-discharge yung kanyang function bilang senador. Yun yung mga nagiging basihan ni Senador Bato de la Rosa para nag-apply siya sa Supreme Court na maisyuhan siya ng TRO o Temporary Restraining Order. At saka ito yung nagiging basihan din niya para humingi rin siya ng status quo ante order. Okay. Ano ba itong Temporary Restraining Order? Itong Temporary Restraining Order na in-apply ni Senador Bato de la Rosa, ito ay hinihingi niya para mapigilan yung mga otoridad ng Pilipinas na i-implement ang isang ang pagpapatupad ng warrant of arrest na inisyu ng ICC. At saka yung pag sinabi namang status quo ante order, ito yung mapanatili ang sitwasyon bago yung insidente. So yun ang ibig sabihin ng status quo ante order. So yun ang inaplayan ni Senador Bato de la Rosa sa ating Korte Suprema. Ngayon, naglabas na ng resolution ng ating Korte Suprema at napag-alaman natin base sa resolution ng ating Supreme Court na na-deny yung petition or application ni Senador Bato de la Rosa ng TRO at saka status quo ante order. Ngayon, ito ngayon ang talakayin natin. Ano ba yung nagiging basihan ng ating Korte Suprema? Bakit niya na-deny yung application for TRO at saka status quo ante order ni Senador Bato de la Rosa? Okay? So, base nga sa mga pangyayaring iyon, nung binanggit natin na pangyayari sa Senado, yung pagtangkang pag-aresto ng NBI kay Senador Bato de la Rosa at yung pananatili pagpunta ng NBI sa Senado at sa GSIS, yun ay ayon kay Senator Bato de la Rosa, yun ay sapat na basihan para maisyuhan siya ng TRO ng ating Supreme Court at saka mabigyan ng mapagbigyan yung kanyang hinihiling na status quo ante order. Kasi yun daw ay malinaw na paglabag sa kanyang karapatan na the right to liberty, constitutional right to liberty, right against unreasonable
seizure, a right to due process. So, ito rin ay paglabag sa kanyang karapatan na manatili sa Pilipinas at huwag ipadala sa ibang bansa base lang sa isang warrant of arrest na inisyu ng isang foreign institution. At saka yung karapatan niya na ma-discharge yung kanyang function, magtrabaho bilang isang senador. So dahil doon, humihingi siya ng TRO sa Supreme Court. At itong mga pangyayaring ito ay nagsisilbing parang na-invade, substantial invasion ng kanyang mga karapatan at nagbibigay ng banta sa kanyang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino, di ba? So, yun ang mga basihan ni Senador Bato de la Rosa. Saka, yun din ang dahil sa mga pangyayaring iyon, mayroong isang nabuo ang isang sitwasyon kung saan kailangan siyang maisyuhan ng TRO para maprotektahan yung kanyang karapatan dahil kung hindi maisyuhan ng TRO, mag-suffer siya ng injury na yung injury na yon ay hindi kayang tumbasan ng pera o anumang klaseng bayad. At sa base sa mga pangyayari dahil sa sitwasyon ngayon, ay wala siyang ibang remedy sa ilalim ng ating batas o sa rules of court para maprotektahan yung kanyang mga karapatan na nalabag base sa kanyang aligasyon. So dahil doon, yun ang basis ni Senador Bato de la Rosa bakit siya nag-apply ng TRO, Temporary Restraining Order at saka status quo anti-order sa ating Supreme Court. Ngayon, ang sabi ng ating Supreme Court, ang ginagawa ng Supreme Court, binigyan niya ng pagkataon yung gobyerno na sumagot doon sa petition ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang application for TRO at sa kanyang application for status quo anti-order. Ngayon, ang ginawa naman ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Solicitor General, sinagot nila yung mga paratang ni Senator Bato de la Rosa. Na sabi ng ating solicitor ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Solicitor General, ang sabi nila na hindi naman nararapat na isyuhan ng TRO or pagbigyan ang application ng TRO ni Senador Bato de la Rosa kasi ang remedy ng TRO ay isang ito ay para sa mga extreme cases lamang kaya hindi dapat ito ini-issue basta-basta. At saka, base doon sa mga argumento ni Senator Bato de la Rosa, parang lumalabas na parang kabaliktaran naman ang nangyayari. Kumbaga, sa kanyang argumento mismo, doon na lumalabas na hindi siya karapat-dapat pagbigyan ng TRO. Kasi sabi ng Solicitor General na yung pagpunta niya doon sa Senate premises noong May 13, May 11 hanggang May 13, yung pananatili niya sa Senado, nabigyan niya siya ng protective custody ng Senado habang nandoon siya. So, ibig sabihin, hindi naman siya na-aresto, hindi naman na-implement yung warrant of arrest na inisyu ng ICC dahil binigyan siya ng protective custody. So, ibig sabihin, yung karapatan niya na sinasabi niyang nalabag ay naprotektahan dahil pinoprotektahan siya ng Senado. Kaya hindi siya na aresto. At saka, yung pag-file niya ng mga petition sa Supreme Court, di umano, paghingi niya ng TRO, pag-avail niya ng mga remedies na available ng ating batas, ayun lang nagpapatunay na hindi na labag yung kanyang karapatan to due process. Nandiyan pa rin yung mga karapatan niya para humingi, dumulog sa ating Korte Suprema at hindi naman yun nakitil. So, sabi ng Solicitor General na hindi totoo yun na nakitil yung kanyang mga karapatan to due process dahil nakadulog nga siya sa Supreme Court para mag-apply ng TRO. So, nandyan pa rin yung kanyang mga karapatan to due process. And then, yun nga, yung pangyayari na nakaalis na siya sa Senate,
nagpapakita lang yon na hindi naman siya na-restrain. Hindi naman nalabag yung kanang karapatan na maging malaya kasi malaya nga siyang nakaalis sa Senado nung May 13 incident. So yun naman ang posisyon ng ating gobyerno. Bakit sinabi nila na hindi dapat isyuhan ng TRO si Senador De La Rosa, Bato de la Rosa. Ngayon, ang sabi ng ating Supreme Court, ito naman ang reason na binigay ng ating Korte Suprema, bakit hindi karapat-dapat or bakit dininay yung application for TRO at saka status quo ante order ni Senator Bato de la Rosa. So, ang sabi ng ating Supreme Court na para maisyuhan ng isang TRO o temporary restraining order ang isang tao ay kailangan papasok itong mga requirement na ito. Unang-una, yung applicant ay dapat mayroon siyang clear and unmistakable right to be protected. Dapat mayroon siyang malinaw at walang kaduda-dudang karapatan na kailangan protektahan. Pangalawa, there is a material and substantial invasion of such right. Mayroong yung kanyang karapatan ay pinanghihimasukan or mayroong tangka or mayroong nagawang paglabag doon sa kanyang mga karapatan. And then, kailangan yung mga karapatan na yon ay kailangan maprotektahan sa pamamagitan ng TRO dahil kung hindi yun mapuprotektahan, mag-suffer siya ng irreparable injury. So, at sunod, ang lastly, na wala siyang other remedy sa batas para maprotektahan yung mga karapatan na yun. So, yun yung mga elements or mga requirements, sabi ng ating Supreme Court, para mapatunayan na para mabigyan ng TRO ang isang tao, ang nag-apply ng TRO o para mag-grant yung kanyang TRO. Ngayon, ang sabi ng ating Supreme Court, si Senator Bato de la Rosa, tama naman yun na may karapatan siya, the right to liberty, the right against unreasonable searches and seizure, and right against due process, right to due process. So, yung mga karapatan na yun ay constitutionally guaranteed. However, sabi ng ating Supreme Court na yung karapatan, yung right to liberty is not an absolute right. Hindi ito absolute right. Ang isang tao ay pwedeng arestuhin, pwede siyang mawala ng karapatan na maging malaya, o pwedeng makitil yung karapatan niyang maging malaya, o pwede siyang arestuhin, o kung halimbawa ang mayroong warrant of arrest na na-issue ng isang korte halimbawa. So, hindi absolute yung right to liberty dahil nga pupwede namang arestuhin. Hindi naman illegal na arestuhin ang isang tao kung merong warrant of arrest na inisyu sa isang legal na institusyon o sa isang korte. And yung right to due process ay hindi rin naman malabag kung ang proceedings ay nagsumunod kung ano yung nakatakda sa batas ng bansa natin. So, yun yung sinabi ng Supreme Court. Ngayon, para masabing nalabag yung karapatan ni Senador Bato de la Rosa kung arestuhin siya sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyu ng ICC. Para masabing malabag yung kaniyang karapatan, dapat madetermina muna kung pwede bang i-enforce dito sa Pilipinas yung warrant of arrest na inisyu ng ICC. Unfortunately, hindi pa
na nagkaroon ng resolution ang Supreme Court. Hindi pa na-determine kung talaga bang ang warrant of arrest na inisyu ng ICC after natin kumalas sa ICC ay pwede bang i-implement dito sa Pilipinas yan. So, ibig sabihin, yung requirement na mayroon siyang clear and unmistakable right ay hindi na-establish dahil yung karapatan niya na maprotektahan against doon sa warrant of arrest na inisyu ng ICC ay nakadepende kung ano ang magiging resolusyon ng korte doon sa issue kung yung warrant of arrest na inisyu ng ICC ay valid ba o hindi. Okay, so hindi na comply yung requirement nung clear and unmistakable right dahil yung karapatan ni Senador De La Rosa na maprotektahan against doon sa warrant of arrest ng inisyu ng ICC ay hindi pa malinaw kung talaga bang nakadepende lang kung ano ang magiging desisyon. Ngayon, ang TRO ay hindi po pwedeng i-issue kung ang karapatan mo ay contingent o nakadepende sa isang event. Dapat yung karapatan mo na dapat protektahan ng isang TRO ay dapat clear and unmistakable, hindi yung contingent o nakadepende pa lang kung anong mangyayari sa isang bagay. Halimbawa dito, yung karapatan ni Senator Bato de la Rosa na maprotektahan laban doon sa warrant of arrest ng ICC ay nakadepende kasi kung ano ang magiging resolusyon ng korte doon sa issue kung ang warrant of arrest ba na inisyu ng ICC ay pwedeng i-implement dito sa Pilipinas. Ngayon, kung sakaling sabihin ng korte na hindi valid hindi dapat i-implement yung ICC, warrant of arrest na inisyu ng ICC dito sa Pilipinas against kay Senator Bato de la Rosa, doon pa lang magkaroon siya ng clear and unmistakable right na maprotektahan doon sa warrant of arrest na yon. Pero sa ngayon, wala pang pronouncement kung ano ba talaga yung warrant of arrest na inisyu ng ICC, pwede ba yung i-implement sa Pilipinas o hindi. So dahil doon, sabi ng ating Supreme Court, hindi na comply yung requirement, yung first requirement na mayroon kang clear and unmistakable right na dapat protektahan. So yun ang sabi ng ating Supreme Court, kaya hindi nila dininay nila yung application for TRO. So ganun din dahil wala pa siyang clear and unmistakable right na protektahan, wala ring injury na masasuffer dahil wala pa naman yung right na nalabag, since wala pa naman siyang karapatan na pwedeng labagin, walang siyang injury na pwedeng masuffer. So, hindi na comply yung mga requirements na sinabi natin kanina tungkol sa pag-issue ng TRO. So, ganun din sa status quo ante-order. Sabi ng ating Supreme Court na hindi rin po pwedeng i-issue ito dahil nga wala pa yung basihan para mag-issue ng status quo ante-order. And besides, si Senator De La Rosa daw ay under sa protection ng Senate. So, hindi naman siya pwedeng hindi siya pwedeng galawin doon. At saka, mayroong pronouncement si President Bongbong Marcos nung nangyari doon yung insidente doon sa Senado, na nag-announce siya sa kanyang Facebook account, si President Bongbong Marcos, na wala naman siyang inuutos na arestuhin si Senator Bato de la Rosa, wala siyang inuutos na i-implement yung warrant of arrest na inisyu ng ICC. So, kaya wala rin, sabi ng ating Supreme Court, wala rin basihan na mag-issue ng status quo ante-order na panatilihin dahil wala naman siyang karapatan na kailangang protektahan dahil nga wala naman palang inisyu na order na ipa-aresto siya base doon sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court or ICC. So, yun ang nagiging basihan ng ating Korte Suprema bakit na-deny yung application for TRO at saka status quo ante-order ni Senator Bato de la Rosa. Okay? So, sana nakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman, nakapagbahagi tayo ng kaunting kaalaman sa ating mga kababayan
So anyway, hindi ito pagpapahayag kung sa anong political side tayo, ha. Hindi ito ating political opinion. Alam niyo naman sa umpisa pa na itong ating YouTube channel ay dedicated ito para sa ating mga kababayan na hindi abogado, at ang ating intensyon ay maipalapit sa ating mga kababayan na hindi mga abogado kung ano yung mga kaunting kaalamang batas na nanggagaling mismo sa ating Korte Suprema base sa kanilang mga desisyon o mga resolusyon sa mga isyu. So yun lang po ang ginagawa natin dito, sinishare lang natin kung ano yung nagiging desisyon ng ating Supreme Court, ano yung kanilang naging basihan, bakit na-deny yung TRO, application for TRO at saka status quo anti-order ni Senator Bato de la Rosa. So sana naging malinaw yung ating paliwanag at nakapagbahagi tayo sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa issue na ito. Maraming salamat!